resurrection's relevance. Revering the resurrection's relevance. So meaning, kinakailangan nating igalang, okay, ang kahalagahan ng pagkabuhay maguli. So buksan po natin ang ating mga Biblia in Luke chapter 24. So binasa po natin, ano? Luke chapter 24, reading from verse 13 hanggang verse 25. Actually, medyo mahaba siya. Sahin po natin. Luke chapter 24, reading from verse 13 hanggang verse 25. Sige, tuloy na natin hanggang hanggang 28. So, gawin natin, babasahin ko yung 13, sasagot kayo sa 14, palitan po yan, and then pagdating po natin sa verse 28, ay sabay-sabay po nating basahin. Naunawaan po ba? Sabi po sa 13, and behold, two of them went the same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 60 furlongs. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. And he said unto them, what manner of communication are this, that ye have one to another as ye walk, and are sad? And he said unto them, what things? And they said unto him, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed, in word, before God and all the people. But we trusted that it had been he that which have redeemed Israel, and beside all this, today is the third day since these things were done. And when they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels which said that he was alive. Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Altogether in verse 28, and they drew nigh unto the village whither they went, and he made as though as he would gone further. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po Ama sa umagang ito. Hinihingi po namin ang patuloy na pangungusap ng Banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming pakikinig ay hindi lamang nakasalalay sa mga bagay na gusto naming marinig, pero higit sa lahat, ang aming maririnig ay makatulong po sa amin upang kami ay mapaalalahanan, upang kami, Panginoon Diyos, ay patuloy na kumapit sa inyo, o kung maaari, Panginoon, ito'y saktan ang aming damdamin upang kami magising sa katotohanan na ang aming buhay ay hindi lamang patungkol sa amin, kundi higit sa lahat upang makapagbigay ng kalwalhatian sa iyo. Hinihingi po namin, Panginoon, na minsan pa ang Banal na Espiritu ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. Revering the resurrection's relevance. Now, madalas nyo na sigurong marinig, okay, yung comparison of, alam mo yan, the tradition, specifically ng Philippine tradition, of celebrating or remembering the Holy Week in the past
decade o few years instead sa panahon po natin ngayon. Ano ibig sabihin? Siguro naririnig yung usapin na ang layo na ng pagsa-celebrate o yung pag-alaala ng mahal na araw. Dati, ganito, di ba, walang naglalaro sa daan. As in, wala kayong makikita na gumagala kasi wala kang mapapanood. Kasi mga tao, they are meditating yung tinatawag po nating Holy Week. Unlike ngayon ngayon, nagsiswimming, nagka-camp, di ba? Talagang ibang-iba na, ang layo na. Nakakalungkot isipin, ang mga bagay na ito ang nagdadala rin sa mga mananampalataya kung bakit hindi nila na makuwang igalang, okay, let me use the word reverence or igalang, respeto o alalahanin man lang ang ginawa ng ating Panginoon. Kung meron man siguro dapat nakakaunawa ng mga bagay-bagay na ito, wala nang iba kundi ang mananampalataya. Amen? Parang ganito yan kung kilala mo yung taong sineselebrate mo, let's say for example, birthday, okay? Bibigyan mo ito ng time for you to know more about that person because you are acknowledging that person's existence. Tama? Hindi ka naman pupunta sa birthday para makikain lang per se. Secondary lang yun. Pero nandoon ka para alalahanin mo, kilalanin mo itong taong ito. Pinagpapasalamat mo sa Diyos itong buhay niya and you are there to celebrate that. In the same way, sa resurrection ng ating Panginoon, ganun din po ang dapat po natin gawin. It is important for us to understand, to somehow revere the relevance of the resurrection. Sapagkat may kinalaman siya sa buhay mo. Amen? Yun yung dahilan kung bakit, alam mo yan, sa kabila ng napakaraming pagsubok, kung bakit napakaraming, alam mo yan, pinagdadaanan, ay patuloy po tayo na nakapaglilingkod sa Kanya nang dahil sa buhay na ibinigay niya po sa atin. You are saved not just to be a good person. You are saved to have what? To have life in Christ. Kaya nga kung ikaw, alam mo yan, nabubuhay sa Panginoon, kinakailangan, kinakikitaan ito ng katibayan, ng bunga, sapagkat ang nasa Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, sinisigurado ko po sa inyo, meron pong pagbabago. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, it's very clear. Ang sino man ang nakikristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao niya, sabi ng Biblia. Ngayon, siya'y pawang ano na daw? Bago. Bago or binago. Actually, hindi lang napuputol dun patuloy na nagpapabago sa Panginoon. Why? Ligtas na yan Amen? Hindi natin sinasabi na hindi pa siya ligtas or yung kaligtasan niya kinakailangan buuin. Wala hong ganon. Hindi ho kinukompleto ang kaligtasan. Ang kaligtasan, kapag tinanggap mo, kompleto at minsan lang yun. Wala rin ho yung dapat paulit-ulit kang tumatanggap. Wala rin hong ganon. Dapat ang kaligtasan, dumating ka sa pagkaunawa, ngayon, naintindihan mo yan, nakakilala ka na sa Panginoon. Then therefore, wala nang aagaw sa'yo sa kamay ng ating Ama. Ang kaligtasan ay hindi rin po sa bautismo. Ito lamang ay refleksyon. Okay? Kasi maraming baptist ngayon, sa panahon natin ngayon, they are not practicing baptism anymore. Even though it's very sad, okay? Ginagawa natin to, it's the practice of the church for us to understand yung ginawa ng Panginoon. Ano ba yung ginawa ng Panginoon? It reflects Ano yung nire-reflect nito? The gospel. That Jesus Christ died, buried, and rose again. Di ba pinapakita sa bautismo yun? Di ba pag nakatayo ka sa tubig, ikaw yung dati. Di ba? Pag lumubog ka, it symbolizes death. Ibig sabihin, pinapatay mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Okay? At pag ahon mo, anong ginagawa natin doon? Isa ka ng bagong nilalang. At pagpapakita rin mo kasi ng bautismo sa kalalagayan natin sa hinaharap. Anong hinaharap? Na kapag tayo nabuhay, someday mamatay tayong lahat at dahil nakakilala ka sa Panginoon, may pagkabuhay maguli. Amen? Kung ito man ay sa rapture man yan o hindi, dito pa yan sa lupa, pagdating ng Panginoon, mabubuhay ka maguli Kasi nga pinangako ng Panginoon. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Pangako ng Panginoon yan
So maraming Baptist ngayon, they're not doing that. Ano yung dalawang, natin? Not only baptism, but also the communion. Okay? Siguro gawin natin by next year, yung first Sunday dapat ng, let's say for example, ngayon ay March ba ngayon? So mag-April, i-atras natin. Okay? I-atras natin sapagkat we're going to celebrate 7 sayings. Alam, may mga prospect na tayong preachers. Okay? So bago natin gawin yan, bago dumating yung Resurrection Sunday, talagang actual po tayong nakapag-Lord's Supper. Di ba? Tapos, yung talagang tinapay na hindi skyflakes, yung talagang niluto. Okay? Kung maaari nga, pati yung grapes talagang pinaghirapan, pinisa, para talagang fresh. Amen? So, patuloy po nating panalangin po yan. Now, balik po tayo dito. So, sabi ko nga po kanina, again, it's important for us to understand that. Kasi when you understand it, you will give somehow effort to remember that. So, anong tawag natin dyan? You are revering, inaalala, ginagalang mo po siya. So, to the point na hindi lamang yung kaisipan, pati yung damdamin mo, nakahanda. Anong ibig sabihin nun? Hindi na kinakailangan pilitin pa. Nagiging natural sa'yo sapagkat alam na alam mo sa puso't isipan mo ang kahalagahan ng pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Now, dito sa pagkakataong ito, napakahalagang makita kung ano po yung ginawa ng Panginoon. So, ang ginawa ng Panginoon, siya po yung nabuhay ng maguli. Now, merong dito sa storya, na merong tagasunod ang Panginoon, disciples as they call them, okay? Sabi kasi sa 13, and behold, 2 of them went on the same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 60 furlongs. So meaning, the place of action was in Jerusalem. Okay? Ngayon, itong dalawang disipulo ng Panginoon, na dapat nandoon sila, wala sila doon. Sila po ay lumalakad, papalayo on the place of action. Nakakatuwang isipin, sinamahan sila ng Lord eh. Okay? Ang kilala natin, sina Pedro, sina John, sina Matthew. Kilala natin yan eh. Pero itong sina Cleopas, sino ba to? Actually, isa lang inabanggit eh. Pero dalawa ho sila. Pero nakakatuwang isipin, alam mo yun, gustong mangyari ng Panginoon na sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Diba? At ngayon tinatanong, anong ginagawa nyo dyan? Kumbaga kung tinitignan yung story at bibigyan natin somehow ng sarili natin pangungusap, masasabi natin, kumbaga, ini-imply ng Panginoon, hindi kayo dapat papunta dyan. Okay? So, merong dahilan ng Panginoon, pero ang Panginoon kasi natin, hindi naman yan namimilit ng tao eh. Okay? Ang kagandahan sa Panginoon, He wanted to communicate to that person and to know what's in that person's mind kung bakit niya ginagawa yung bagay na ginagawa niya. Now, if I'm going to ask you this morning, bakit niyo ginagawa yung mga bagay na ginagawa ninyo? Bakit kayo nag-church? Bakit kayo nagdi-devotion? Now, the common response to that, probably siguro dahil natutuwa kayo, masaya kayo, may kasama kayo, etc. But the spiritual response is more appealing to God. It gives somehow, alam mo yan, glory to God kapag mas sinihigitan ng spiritual na pagtugon o response dun sa natural response po natin. Anong ibig sabihin nun? Kahit na sabihin natin natutuwa ka, okay yun eh. Pero ginagawa mo yan kasi talagang mahal mo Panginoon. Hindi ka nalilate. You give effort to what you say. Hindi lang para may masabi ka lang. Ngayon kung nahirapan kang magsabi kung ano mga bagay na dapat mo sabihin, humingi ka ng talino sa Diyos. Kasi ayaw mo na nagsasalita ka lang kasi ganong kalalim ang gusto mo mangyari sa pagkakilala sa Panginoon. Honestly, the church program nowadays, dito sa atin, is very different from the past programs na meron po tayo. Kasi nga, the end goal kung bakit natin yung ginagawa is for the believers to have a deeper understanding
Kung sino nga ba itong Diyos na tinanggap mo? Kaya nga, the design of our worship service is not evangelistic per se. Anong ibig sabihin nun? Kasi merong mga churches, they are designing the program in the church so that people na bumibisita sa kanila, target nila makakilala sa Panginoon. Masama ba yon? Hindi. But that is not the original design. At hindi yan ang design na ginagawa po natin. The design of the church, pansinin nyo, lahat ng ginagawa natin is giving reverence to the Word of God. We read it. Pansin niyo kung paano natin binabasa. Ang haba. Hindi napansin? Kung mga bisita yan na hindi nakakilala sa Panginoon, nakaka-boring yan sa kanila. Ngayon, set aside muna natin sila. Kung naboboring kayo sa pagbasa ng salita ng Diyos, meron kang problema. Meditating of God's Word. Kaya nga, alam yan, we are giving time for you as you read, you reflect. Plus, napapansin nyo, now, kapag nagbabasa ng salita ng Diyos, merong explanation, okay, to the given passage. And those people who are memorizing, meditating, and reading God's Word here, binibigay nila yung reflection nila to the Word. Okay, tama? So, tatlo na yon. Reading, meditating, pangatlo, memorizing. Okay, ba't tayo nagme-memorize? Hindi ba natanong? Bakit? Ba't di na lang lahat? Kasi ganito ho yan. Nag-usap po tayo. Pag nag-uusap tayo, kasama ang Diyos. Please listen. Pag nag-uusap tayo as a church, kasama natin ang Diyos. Pag-usapan natin that you, as a Christian, kapag memorization of God's Word, you memorize. Pag hindi ka nagme-memorize, nagkakasala ka sa Diyos. Bakit? Hindi naman ako ang kausap ninyo, ang Diyos. Kaya, anong gagawin? Pansinin niyo yung design. May isang group, magme-memorize. Ilang beses lang magme-memorize? Sa dalawa, tatlo? Dalawa. Ilang grupo? Tatlo. 6 times 2. 12. Ngayon, para hindi ka magkasala, hindi mo memorize, so sabihin natin, may na-memorization ko. Actually, memorization, ganito lang yan. Ulit lang. So, habang nagme-memorize ang group, sa isip mo, sumasabay ka na. Kaya walang dahilan sa church na ito na hindi ka nagme-memorize kasi paulit-ulit dito. Again, another opportunity for us. Natapos natin ang Bible. Ngayon, memorization naman. Binabasag kasi natin yung practice. Kasi ako, sinasabi ko rin ito madalas, mahina ako sa memorization eh. Okay? So ngayon, dahil ginagawa natin yan, pinag-usapan natin yan, hindi natin bibiruin yan sapagkat ano nga uli, kasama natin ang Diyos sa pag-uusap na yan. So, tatlo na. Reading, meditating, memorizing. Pangatlo, preaching. Tama? Kapag ang pastor na tumatayo dito, tandaan nyo to ha, hindi na ipapangaral ang salita. Please listen. Meron kasi mga pastor, ginagamit lang munang springboard ang Bible and then he will talk about his opinion about the Bible. Tayo, hindi tayo ganon. We are always basing, alam mo yan, yung talk, yung message to the Word of God as if kapag binalikan yung Word, totoo ba yung sinabi ng pastor? Yung nga ba yung sinabi ng Bible? Nagigets po niyo? Amen? Ulitin ko. Kapag hindi nyo nauunawaan ang preaching of the Word of God so that hindi mo siya na-i-apply kasi hindi mo siya naintindihan, parang pagbabasa lang yan. May problema ka, kapatid. Amen? So, yun na. So, merong reading, meditating, memorizing, preaching. Ito pa ang dapat nyo tandaan. Singing of God's Word. As much as possible, lahat ng special number, next time na maghahanap po kayo ng special number, it talks about God's Word because it's a celebration, okay, of the Word of God. Pastor, pwede po ba yung testimony? Pwede naman yon.
Pero sabi ko nga, we are aiming that our worship service may target talaga. Mayroon kasi walang target eh. Kaya babalikan ko. Kaya kapag nag-invite po tayo ng mga prospect, alam mo yun, although nahihirapan sila, kapag nakakilala yan sa Panginoon, that's the miracle that comes from God. But the design of worship service is for you. So kapag walang paglago, delikado ho yan. Kailan yung lugar ng evangelism? Mayroong sariling lugar yan, kaya nga lumalabas tayo ng sama-sama. Alam nyo, please listen, mahalaga to. Kinuwento ko sa camp, yung ginawa nating tinapos nating Bible. And they were so amazed. Kahit saan ako magpunta, yun ang laging tanong, Pastor, paano niyo po nagawa yun? Kung hindi nyo na-embrace yung idea, napakalaking big deal nun sa mga pastor. Kasi madaling gumawa ng program eh. Pero tanong na pagkatapos nun. Nagigets nyo? Kaya pala itong church na to, mga young people, makinig kayo. Kasi pag pumupunta kayo ibang church, mamamangha kayo sa program nila. Ang ganda, ang ayos, parang ganyan-ganyan. Ang church na to, hindi yun ang aim. Ang aim natin, ikaw na mananampalataya sa loob ng bahay, sa loob ng paaralan, hindi lamang sa loob ng church. Hindi ako naiinggit. Hindi ko sinasabi ito dahil kinakailangan mo. Hindi yun gusto kong i-point out. Ang gusto ko i-point out, sana maging mindsetting nyo rin na ang pagiging mananampalataya, hindi lang sa loob ng church. Dali kasing magkunwari eh. Kaya nung siningit ko yun sa preaching, may isang speaker, 3 kaming speakers, Pastor John Sumatra, ako, tsaka si Pastor Haniel Alvarez. Gwapong bata, matalinong bata. Nagtanong sa akin, paano yung ginawa yung pastor? And they're taking notes of what we are doing. Pati yung devotion. Na mga sila, kasi nga, walang kabataan sa panahon natin ngayon na gumigising ng 4:30. Kayo lang. Ngayon, ang dalangin ko, wag naman din lumaki ulo nyo, sana maging totoo sa puso at buhay ninyo kung bakit natin ginagawa. Yung mga bagay na ating ginagawa. Wala tayong dapat ipagyabang doon, maliban ng Panginoon. Huwag kayong mayabang. Natutuwa lang tayo dahil may ginagawa ang Diyos. Amen. I'm so excited to share it with you ngayong araw na to kasi talagang hindi ko rin alam na ganoon din palang kalakas ang impact na malaking encouragement yon. Okay? Parang tinitingnan nyo lang kasi as simply as reading lang naman eh. Pero iba kasi kapag consistent ka sa pananampalataya. Nakikinig ba kayo? Iba kapag ang isang bagay ay may consistency. Kasi nagpapakita yan ng ingenuity, pagkakaroon ng kaibahan, and the sincerity of your faith. Totoo. Hindi fake. And right now, the Lord is purging us from people na sad to say, lumalabas yung totoong pamumuhay. At huwag niyong isipin, nakalaban ho sila. Ang isipin po ninyo, kinakailangan nilang maligtas kung hindi pa sila ligtas. Naintindihan ho ninyo? Wala tayong ibang kalaban kundi ang kaaway na dyablo. At ang dapat nating intindihin, hindi lamang sila, kundi yung sarili nating pananampalataya. Kasi kung nakatingin tayo kung kani-kanino, mapamabuti man yan o masama at hindi sa Panginoon, hindi ito magkakaroon ng bunga. Ang tingin lamang sa Panginoon. Para sa ganon, yung humility, yung service natin sa Panginoon, magtuloy-tuloy po siya. Kasi kung titingin ho kayo, kahit sa akin, I'm not perfect. That is why the foundation of Lawat na. So the foundation of our faith and practice, lagi sa Bible, dapat ang tingin sa Biblia. Okay? Yung bang sinabi ko, nasa Biblia.
Yung damdamin ko, nasa Biblia. Yung trip ko ba, nasa Biblia. And that is what we're doing in our church to practice, observe, interpret, and apply. Okay? So yung kasama namin, pastor, during the camp, ang galing eh. Kumbaga, na-analyze niya kung paano ako mag-preach. So sabi niya, pastor, ang style mo is inductive, deductive, inductive style. Sabi ko, ha? Ano daw? Pero naiintindihan ko, sa totoo lang, hindi naman talaga ako ganun katalino. Pero ibang level kasing talino ng bata in which naiintindihan ko yung ibig niyang sabihin. Pero hindi ko naman inaalam, kasi ang sa akin lang naman, sa puso't isipan ko, Lord, tulungan niyo po ako na ma-communicate ko ng tama ang iyong salita. Kasi ayoko mag-aksaya ng laway sa pagtayo dito na hindi naman ako naiintindihan. Parang teacher lang yan, parang pagtuturo eh. Pwede kasi sa isang teacher, ang galing mo magturo na ilalabas mo lahat yung nasa isipan mo, pero lahat ng estudyante mo nakanganga, ha? Pero ang galing magturo. But actually, yung tunay na magaling nagturo, talagang, alam mo yan, the students are what? Being changed, nababago. Yung mindsetting, it's the same thing with the believers. May pagbabago. May pagsunod. Walang tinatago. Walang tinatago. Ay, mga nagtatago, delikado yun. Yung chismis, that's a form of pagtatago. Yung lalapit ka sa isang kapatid na hindi alam ni pastor. Pagtatago. Ang taong nagtatago ay ang taong may nagawang kasalanan. Are you listening? Nung nagkasala sina Adan at Eva, nagtago sila sa Diyos. Yun yung alam nila, na nakapagtago sila. Hindi naman sila makapagtatago sa Diyos. Duh. God is all-knowing. God is omnipresent. Nasa lahat ng dako. Sabi nga ni Soriano, ibig sabihin, nasa imbornal si Lord. Aba, kung nandoon ka, di nandun si Lord. Masyado kasing pilosopo yun eh. Si Lord ba nasa septic tank? Aba, kung nandoon ka, gagawin ng Lord yun. Nandoon ka eh. Nagets niyo? Nandoon din si Lord kapag may ginagawa kang kasalanan. Nakikita ka niya. Hindi ko sinasabi to to lahat tayo, even I myself. Mayroon kasi masyado nagmamalinis. The Spirit's job is to convict us. And if the Lord is talking to you, kasi minsan ang isip ng tao, nino kaya itong sasabihan ng pastor? Siguro, nino kaya? Minsan kasi ang likot ng isip ng tao eh. Huwag mo tingnan yung ibang tao. Tingnan mo yung sarili mo. Lord, ako po ba yun? And then the good response is, Lord, tulungan niyo po ako magbago po, ha? Kasi makulit ho ako madalas. Sana kinakausap ka ng Lord ng ganon. Ang delikado pag hindi nangungusap ang Lord sa iyo. Okay? May araw na. Tuloyan po natin ito. Kasi, again, ito lang gusto kong sabihin, a true follower of Christ, hindi yan lumalakad papalayo. Kasi itong dalawang ito, papalayo. Sabi ng Lord, ba't kayo lumalayo? Diba? Tingnan natin, oh. Tingnan natin. So sabi sa verse 13, okay, in the village called Emmaus, which was from Jerusalem, about 3 score furlongs. Hindi ko nabasa kung ano po ito sa ating metric system. But to make sense out of it, ibig sabihin, ang layo na nila sa Jerusalem. What's with the Jerusalem? Ito nga yung event kung saan nabuhay na yung Panginoon eh. So dapat nandoon ka to celebrate it. Kung bakit sila lumayo? Kasi hindi nila naiintindihan. Maraming tao ngayon, I'm referring to prospect or non-believers, they don't understand it.
But sadly, many believers today, hindi na nila naiintindihan. Dahil hindi na nila naiintindihan, hindi na nila ginagalang. Dahil hindi nila kayang i-celebrate eh. Alam mo yun? Hindi na kayang i-celebrate. So, anong ginawa ngayon dito? And they talk together of all these things which has happened. Pinag-uusap lang sila, pero walang impact. Namatay si Jesus, ganun lang. Parang maraming church ngayon, they celebrate, alam mo yan, Resurrection Sunday, pinag-usapan lang, pero walang impact. Ngayon, tuloy po natin. And it came to pass, sabi ng 15, that while they communed together, and reason, okay, they reason, kumbaga, hinahanapan nila ng dahilan. Ano ba itong mga pangyayaring ito? Kapag malayo ka sa Panginoon, hindi mo kayang ipaliwanag yung mga bagay-bagay sa buhay mo kasi wala kang talino na nagmumula sa Diyos. At yan nangyayari pag malayo ka, Lord. Minsan pa nga, imbis na, alam mo yan, magtiwala ka sa Panginoon, nasisisi mo ang Panginoon kasi malayo ka sa Kanya eh. Pero may knowledge ka about kay God. Ano naiintindihan mo? Bakit ba nangyayari ito? Siguro ganito. Malayo yung tamang kaisipan. Remember, binibigyan tayo ng kaisipan ng Panginoon, isang talino, wisdom na nagmumula sa Kanya na hindi nakukuha in any academic, okay, or outside knowledge of this world, sapagkat ang talino na yan, kagaya ng kapayapaan, nagmumula sa Panginoon. Okay? Nagmumula sa Panginoon. So, tuloy po natin. Makikita niyo dyan. Okay? Verse 16. But their eyes were holden that they should not know Him. Tanong, bakit kaya? Hindi napansin? So, dumating si Jesus. Okay? So, nung kasama si Jesus, yung taong pinag-uusapan nila, hindi nila nakilala. Bakit? Kasi ang sabi dyan, God allowed it na hindi sila, hindi siya makilala. Alam niyo bakit? Kasi gusto niyang makita sa mga taong ito at marinig mismo ng kanilang bibig. Kasi ayaw niya na magsettle lang sila sa bagay mga Kasi kinakailangan dumating ka doon sa pagkakaunawa kung sino nga ba talaga itong Kristo na sinusundan mo. Why? Because you are a disciple of Christ. And as a disciple of Christ, you should know, okay, and dahil alam mo, nasa paraan ngayon ng pamumuhay. Ngayon, sinasabi mong alagad ka na buhay yung sinusundan mo, pero papalayo ka. By the way, hindi pa talaga nila actually nakita. Kumbaga narinig lang. Okay, meron ng usapan. But instead na pumunta sila doon to find out for themselves, kasi nga, kung talagang tagasunod sila ng Panginoon, it should make an impact sa buhay po nila. Pero hindi, papalayo sila. And the Lord wants to know, bakit kayo lumalayo? Okay? Tingnan po natin. And He said unto them, what manner of communication are this that ye have one to another as ye walk and sat? Okay? So, notice that. Anong meron? Nais ng Panginoon, nais malaman ng Panginoon kung anong kalalagayan ng kanilang kaisipan. And the first thing that you will notice, they are in doubt. Nagdududa sila. Kasi kung totoo ang kanilang pagkakakilala, makikita yun sa paraan ng pamumuhay. Ang isang mananampalatayang kilala niya ang Panginoon at sinasabuhay niya ang Panginoon, wala yung anumang alinlangan sa buhay. Sa paraan ng paglilingkod, sa paraan ng pananampalataya, naisay pananampalataya, hindi lamang siya descriptive in a sense to what you believe, but the word pananampalataya is an action word sa mga bagay na ginagawa mo, isinasabuhay mo. And they are in doubt. Pangalawa na makikita mo, to what they know, and second, how they feel. Okay? Ano ba yung nararamdaman? Kasi sabi ni Jesus, nakita niya eh. Okay? Ano yung pinag-uusapan ninyo habang kayo naglalakad? At, anong sabi? Malungkot, sad. You know why they are sad? Okay? You know why they are sad? Ulitin ko ha. They are follower of Christ. And somehow, kung talagang connected sila sa Panginoon,
Namatay ang Panginoon, yung sinusundan nila, and then nabalitaan nila na nabuhay maguli. Kung tunay silang malapit sa Panginoon, kagaya ni na Mary Magdalene, sana pinuntahan na nila. Nagpapakita dito kung gaano nga ba talaga katotoo yung koneksyon, yung pag-ibig nila sa sinusundan nila. Amen? So ngayon, they are sad not because nawala lang ang Panginoon eh. Anong problema dito? They have a wrong perception of Christ. Okay? And second, they have a wrong expectation of the resurrection. Kasi sa kanila, ang tingin nila kay Jesus para mga judges. Sila yung magsisave sa kanila sa kuko, sa kamay ng mga Romano. Kumbaga, ine-expect nila kay Jesus, ang perception nila, magfo-form siya ng army to fight the Roman government. Yun yung isip nila. Yun yung inaabangan nila. Yun yung hinihintay nila. Kaso hindi nangyari. Maraming Kristiyano, ganun ang pagsunod. Lord, pag naglingkod ako, gusto ko hindi mawawala ng trabaho yung mga anak ko. That's a wrong perception of giving service to God. Naglilingkod, kaya nga taga-sunod eh. Hindi si Lord ang susunod sa gusto mo. Ikaw ang susunod sa Kanya. May mga pagkakataon kasi na hindi mo maintindihan, but it doesn't matter. All you have to do, your work is to put your faith in Christ. You must take a leap of faith, a step of faith. Hindi mo talaga maintindihan. Gawa ng Panginoon yan eh. The moment naiintindihan mo ang kamay ng Panginoon, hindi Diyos yan. Amen? Kung ito man ay paglago sa pananampalataya, dadalhin ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na hindi mo naiintindihan at ang tanging magagawa mo na lang sumunod sa Kanya. Pastor, akala ko ba pag sumusunod sa pamalaman natin God's will? Yes, that's true. But when we talk about your relationship to God and how to deepen or to grow your faith in Christ, God will give you a kind of situation that is very difficult and the intention, hindi para masiyahan ka. Ang intention, para lumago ka. Yung mga pagkakataon kasi na nasa gipit tayong sitwasyon and you're thinking, Lord, nandiyan ka ba? Parang buto. Pag tinanim mo, nasa ilalim ng lupa. Siguro kung magtatanong yung buto, ano ba naman dito? Ang dilim, ang sikip. Pero inilagay ka ng Diyos dyan para tumubo at lumago. Yung mga pagkakataon ganun, ano? Lord, ang dilim. Hindi ako makita. Diba? Lord, ang sikip. Ano ba naman to? I'm not comfortable. Steady ka lang. Ang Diyos ang siyang magpapalago kung saan Kanya itinanim. Lumago ka kung saan ka itinanim ng Diyos. It's not about comfort. I'm sorry to say, you can never find true comfort in this world. Talaga. Kayamanan, may bahay ka, bagyuhin lang ng minsan, lumundol lang minsan yan, sira, ano yan? Kaya nga, mapapatunayan minsan kung nasan yung pananampalataya mo. Tanggalin sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito. Tapos, you are totally, alam mo yan, down. I tell you, okay, and I must tell you, your faith wala sa Diyos, nasa mga bagay na pinanghahawakan mo. Huwag kang umawak sa mga bagay na yan. Humawak ka sa Diyos. Isang matibay na muog, matibay na sandigan na kailanman hindi ka magigiba, hindi ka mabibigo. Bakit? Nasa matibay kang muog. You are in a strong foundation. You are in a strong foundation. So itong mga taong ito, dahil wala sila sa Lord, anong pakiramdam nila sa mga sitwasyon? They are sad. That's natural. Amen? Natural yun. Kasi kapag malayo ka sa Panginoon, you're living the natural. Kapag may sinabi ang Lord sa hindi ka sumunod, that's natural. Pero kapag spiritual ka, okay, dapat nabubuhay ka sa, kaya nga ang utos sa atin di ba? Patayin natin yung laman, the lust of the flesh. So we may live in what? In the Spirit. Akala ko ba Kristiyano? Yun na nga ang ibig sabihin Pag Kristiyano ka, dapat spiritual.
So pag lumalayo ka sa Panginoon, even though you're Christian, you are acting in a natural way. Kung pag nagsabi pa ng pastor, nagalit ka, huwag kayong magalit. That's natural. Paano yung spiritual? Makikinig yan kahit masakit. Spiritual eh. Naintindihan ninyo? Yun lang yun. Sometimes we're confused na kapag Christian, automatic, mabait. Hindi. You need to work that out. You need to work your faith. And work, lahat ng work, hindi madali. Kahit workout yan na nagpapalaki ka ng muscle, o work na para kumita ka, parehas mahirap. Mahirap. Pero ginagawa mo kasi mayroong reason and purpose. So, ulitin ko po ito, mga kapatid. Kapag tayo ay nasa Panginoon, we should act. We should respond, what? Spiritually. And if so happen, you're on the opposite way, you are just acting in a natural way. A natural way is not natural. Bakit, pastor? Kristiyano ka eh. Nagigets niya? Ang natural ng Kristiyano, dapat pa spiritual. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing automatic yon. Kinakailangan talagang pagtrabahuhan. So itong mga taong ito, they're just acting normal or natural. Okay, huwag kayo palilito natural lang. Bakit? Malayo sa Lord eh. Di ba? So tuloy po natin. As ye walk in our sad, sabi ng verse 17, and one of them, whose name Cleopas, answering and said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem? Kumbaga ganito, di mo ba alam? Ang kausap niya si Lord. Ang kausap niya, yung iso pinag-uusapan nila. Ano ka ba? Hindi mo alam? Ikaw lang hindi karakal taong kay, kangay may kibalo. Pwede lang batukan si Lord. No, ako'y pinag-uusapan niyo, yan ba kayo? And then sabihin yun eh. Okay? Pero tingnan natin, sinakyan ng Lord, okay? And he said unto them, what things? Ang kulit ni Lord, para bang, si Jesus, ganito, ganyan. Then dumating si Lord, tinakpan yung mata nila para hindi nila maunawaan na yung kasama na, yung mismo pinag-uusapan nila. And then, nagtanong, ano nangyari? Hindi ba alam? And then all of a sudden, anong sabi ng Lord sa kanya? What things? Okay? Tuloy natin. And they said, and kinuwento nila. Now, I want you to notice paano na dineliver yung kwento. If you are indeed a true follower of Christ, you will know how to speak. Or you know what to speak. Alam mo kung ano yung sasabihin mo. Okay? And it only shows by the way they speak kung ano nga ba talaga yung pagkakilala nila sa Lord. Okay? Kung bakit ko sinasabing they have a wrong perception and the wrong expectation, wrong perception of Christ and wrong expectation of the resurrection. Tingnan natin. So, sabi niya, and they said unto him concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word. Tama ba yun? Tama naman. Before God and all the people. Kaso nga lang, what's missing? It's missing a personal touch. Yun yung sinasabi nila. Pero kung pwedeng sabihin sana ng Lord, kayo, sino ako sa inyo? Nagets niyo? Tuloy natin. And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. Which is true. Okay? But, nagkatalo lahat. Yung word na but, yung kumbaga sa nagpiprito ng sunny side up na itlog, binaliktad. Okay? So, ano sabi? But, we trusted, ito yung side nila, stand, that it had been He which should have redeemed Israel. Take note, ni-redeem ba ng Panginoon? Oo. Kaso nga lang, ang ina-expect nilang redemption from the hand of the Roman Empire. Mali. Mali yung pagkakaunawa nila kung sino si Kristo at ano yung gagawin ni Kristo. Kaya pala sila sumusunod kasi yun yung pagkakaunawa nila. Ito yung maganda. Nahabag yung Panginoon at binago yung kanilang kaisipan. Sino ba naman itong mga to? Nagigets din yung ganda ng storya. Kung baga pwede sabihin pa, total, di naman kayo kasama sa 12, disciple lang naman kayo. Sige, bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi naisip. Pero sinamahan niya mismo eh. Diba? So,
Ayan o, yun yung expectation nila. And besides, sabi all this, today is the third day since these things were done. It's a normal may kilala kami, ganito, ganyan. Kala namin siya yung magaganito. Ayan, lumipas na yung 3 araw, itong mga bagay-bagay nito. Ganun lang kababaw. I believe, hindi naman naghahanap ang Panginoon ng napaka theological, supernatural way of speaking. Hindi yun eh. Ang hinahanap ng Panginoon, ano nga ba yung nasa puso ninyo? Bakit kayo ganyan? Kung kayo tatanungin at nandito ang Lord, and I believe the Lord is here, ano yung pananampalataya na meron kayo? Ano pananampalataya? Kung bang i-reiterate, ano sa Tagalog yun? Kung ipapakwento ko sa inyo, yung mga pangyayari at bagay-bagay, kung paano kayo naligtas, are you able to tell it personally, with conviction, yung talagang pagkakakilala nyo sa Panginoon? Hindi yung paiyakan, pagalang, hindi yun eh, hindi yun. Hindi ganun. Alam niya? Hindi ka naparito para makipag-chismis. Hindi ka naparito rito para maghanap ng boyfriend. O gamitin ang Lord para makahanap ka ng magandang trabaho. Minsan may ganun eh. Ginagawang anting-anting ang simbahan. Patungan mo ko ng kamay mo, pastor. Para ako magkatrabaho. Ginawa niyo akong anting-anting, no? Hindi yun eh. Bakit? Kasi may kamag-anak ka dito. Darating ang panahon na kapag tatawagin na tayo ng Panginoon, mamatay ka man, alam mo yan? Malalaman ng totoo. Ang nakakalungkot lang, kapag dumating yung panahon, nakakatulan na ng Panginoon ang lahat. And you will find out na ang gising mo hindi sa rapture. Ang gising mo sa great white throne judgment. Pastor, ano yun? Yung kasing rapture, it indicates na nabuhay ka because of the promise of God. Kaya nga may baptism eh. Kung paanong nabubuhay tayo ngayon, someday mamamatay tayo. Pero dahil tumanggap ka sa Panginoon, may pagkabuhay maguli. Ang hindi mananampalataya, merong 2 kamatayan. Ang mananampalataya, may 2 pagkabuhay. Nabuhay, namatay, mabubuhay uli. Ang di mananampalataya, nabuhay, namatay, dito sa lupa, at yung pangalawang kamatayan sa impyerno. Ang tagal mo na dito, kung hindi mo pa alam ang daan ng kaligtasan ay na kay Kristo, hindi lamang ng kaisipan kasi. Tapos, sasabihin sa'yo ng Panginoon, lumayo ka sa akin. I know we are a religion. Yun ang pwedeng ilayo yun eh. Talaga religion tayo. We are Baptists. But do you have a relationship with Christ? Kasi yun lang yung tanging connection na makapaglalapit sa iyo, sa Ama. So dahil malapit ka sa Ama, kahit mamatay ka, sa Ama ka pa rin. Yun eh. Paano kung wala? Kung nakukonsensya ka sa sinasabi ko ngayong umagang ito, magsisi ka at tanggapin ang regalo ng kaligtasan. Wala akong pakialam kahit 20 years ka nang nagsisimba rito. Dahil kapag hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, impyerno ang bagsak mo. Impyerno ang bagsak mo. Pastor, 10 times akong nabaptize. Very good.
Wala pang nakagawa niyan. Record breaker yan. Tindi mo. Ginawa mong outing. Ang baptism. Ang lupit mo. Nakakatawa. Pero pagdating ng araw na talagang harap ka sa Panginoon, the Great White Throne Judgment, maniwala ka, hindi ka matatawa. Kasi habang buhay yun eh. The idea of second death, hindi lang naman basta yung apoy. Kaya hindi ko ginagawa yung pag nagsishare, yung apoy ng impyerno. Ang tawag dyan, manipulation. You're using fear for them to accept Christ. Ang dapat maintindihan kasi na taong tumatanggap sa Panginoon, nagkasala ka at kailangan mo ng tagapagligtas. Yan yun. Kaya marami tuloy na nagsasabing Kristiyano daw sila kasi ayaw nila mapupunta sa impyerno. Sila yung matitigas ang ulo. Sila yun. Kasi mali yung pagkakasabi ng evangelism. May tumatanggap din naman, pero sabi ko nga, we're not supposed to do that. Pastor, totoo yung reality of hell. Alam ko. Kaso nga lang, we should reveal them the facts that why they need Christ because you sin. Yan naman talaga yung dahilan kung ba't naparito ang Panginoon eh. Kasi pag ginawa natin, we're manipulating people and we're not going to do that. O iba naman, ginagawang reward. Try Jesus, ha? Pag nagkaroon ng problema, I don't like Jesus. Bakit? May problema eh. Tama? May problema tayo, tama? Pero naki-Jesus pa rin tayo. Kasi di naman natin tinanggap si Jesus para mawala ng problema. Tinanggap natin si Jesus dahil makasalanan tayo at kailangan natin ng tagapagligtas. Amen? Amen. Balik tayo. So these are, again, the people na iba yung thinking nila. Diba? Iba. Kaya sabi ko nga, sana kayo, totoo sana. Kasi sila nagpakilalang tagasunod eh. Siguro kung may bread for life din sila, pumupunta din. Kung may choir, kumakanta din. Pero nung dumating pagkakataon sa isang sitwasyon ng buhay nila, kinakausap sila, lumitaw yung totoo. Hindi pala tunay. Sayang. Sayang. 22. Yea, and certain women also of our company made us astonished. Namangha. Parang ito yung yung buto na nalaglag sa batuhan. Sila yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Sa umpisa, excited. Yeah, yeah. Amen! Mga tipong ganon. Para ako, napipiyok-piyok pa. Amen! Tapos pagdating ng problema, pagsubok, ngek. La na. Can I say, meron sa ating ganon? Sa mga kasama natin sa church? When they hear the word of God, they're joyful. Alam mo yan. Pero pagdating ng pagsubok, ngek, wala. Pati sa GC nawawala. They are acting in a natural way. Because the spiritual way, anuman ang marinig na masakit, magtutuloy yan sa paglilingkod. Dahil hindi yan naglilingkod sa tao, naglilingkod yan sa Diyos. Sinong susunod na mawawala sa GC? Minsan nakangiti kayo, pero may mga isip na ganyan. Tagal ko na rin sa ministry, siguro 16. Marami na rin. Hindi naman ako nagyayabang, pero marami na rin na experience somehow. Matututo din kasi tayo. Matututo rin tayo. Nung unang nangyari, the first wave, that was pandemic. May isang pamilya na nawala. Kilala niyo yun? Sakit sa pastor. Una, dinideny ko yun kasi nga, papalit naman ng Lord. Although hindi ko pa alam na talagang may papalit. Actually, talagang nangyari, naging kapalit. Pero masakit. Pero nangyari nitong pangalawa,
Sabi ko nga doon sa mga pastor, kasi kinakwento. Siyempre mga pastor, nagkukwento yung kanina mga experiences. Okay lang. Plastic ka, pastor, nasasaktan ka. Ako naman, kilala ko naman yung sarili ko. Okay. Yeah, pero siyempre matututo ka na eh. Diba? Hindi ka lang basta natututo, para bang mas malinaw sa'yo yung mga bagay-bagay at mga pangyayari. Dapat ganun ang Kristiyano. Hindi yung paulit-ulit ka. Naintindihan niyo? Ang taong paulit-ulit, may diferensya sa utak yun. Hello? Problema mo, lagi kang maramdamin, mula nung nakakilala ka hanggang ngayon, may problema ka sa utak noon, kapatid. Hindi ka na nag-step up? Saan ka nakakita ng isang taong nadapa? May sakam ko. Hindi ka na tumayon. Doon ka na tumira sa putikan. I love the puddle. Di ba? Nakakatawa pero maraming Kristiyanong ganun. Hindi na natuto. Nakakalungkot isipin. Now, so, yun yung wordings nila. And we're early, yea, the certain woman also made us astonished. Namanghala, pero alam mo yun, wala talagang lalim. Hindi tunay sa puso. Samantalang kinwento na nila kung talagang sila tunay na alagad. Diba? Itong mga babae pa. Okay? I'm not into feminism because feminism destroys masculinity. Kaya maraming dysfunctional family sa panahon natin ngayon. Pero let me praise the women during Jesus' time na ang tanging talagang nakakilala at umunawa sa kapangyarihan ng resurrection, mga babae muna. Sila yung una. Alam niyo bakit? Magano kasi sila eh, para at least, tinaas tapos bigla nilaglag eh, no? Oo, sila yung, syempre, pag babae, this is Jesus, ganun. O, kumalat talaga ngayon. Yun lang yun. Tinaas na natin. Saklap yata. Napakamo tuloy si Mami Claribel. Anyhow, tingnan natin yung heart of the matter. Siyempre talagang itong mga babaeng ito, sila yung nakaunawa talaga eh. Samantalang yung mismong nakasama ng Panginoon, nasaan yung mga nasa Lord's Supper? Nasaan sila? Nasaan si John? O, di ba? The only person, the only man, okay, among the disciples na present saan? Sa crucifixion. Baka nagmumukmuk pa rin, nalulungkot pa rin, hindi ko lang alam siguro. Pero ibig sabihin, tinalo pa siya ng mga babaeng ito. We're not after the gender. No, I'm not going that way. Pero ibig sabihin, gaano nga ba kalalim ang pagkakakilala mo sa Panginoon? And how you respond to that reveals your true relationship, the deepness of your relationship to God. Mahalaga yun eh. Mahalaga yun. Na kahit na wala na yung tatay mo, nanay mo, kamag-anak mo, pinsan mo sa gawain ng Panginoon, pero nagtutuloy ka pa rin. Iba ka. Sana all. Hindi, I really, amen. We're not demonizing those people na hindi natin nakasama. I will never do that. Actually, ang ginagawa ko, I pray for them. Naku talagang hindi na sila masaya, edi okay. Ang panalangin ko, sana magpatuloy ka kasi sayang yung panahon. Kung ayaw mo na sa amin, it's okay. Ayaw din namin sa'yo. Hindi, joke lang. Kung ayaw mo, sige. Pero sana, huwag kang uminto. Not because of any people, because you have real and genuine understanding of who Christ is. No, believers, no. Huwag niyo i-demonize yung mga taong di na natin nakakasama. Nasa Bible yan eh. And the Lord Jesus is in earthly ministry. Sinabi ng mga alagad, Lord, alam mo, may mga nangangaral, mayroong ibang gumagawa na yung kalooban pero di natin kasama. Ang sabi ng Lord, hayaan niyo sila. Okay? Ang hindi, those people who is not for us is, paano ba yung pagkasabi? Kung sakaling hindi man sila kasama natin, hindi naman natin sila kalaban eh. Di ba? They're not against us.
So, alam mo, kinakailangan magpatuloy lang sa paglilingkod. Sana ganoon din po tayo, mga kapatid. Pangarap ko na sana kung kayo nandito ngayon, sama-sama tayong tumanda sa paglilingkod sa Panginoon. Sama-sama. Yung tipong may nag-o-offer sa inyo ng, alam mo yun, tumira kayo sa Canada, New Zealand. Okay na rin yun, pero sabihin, dahil nakita mo yung sarap ng paglilingkod, yung lalim ng pagsasamahan ng mananampalataya, o minsan nasasaktan ka, pero kasama yan sa paglago magpapatuloy ka pa rin, at makikita natin yung ating mga anak, yung ating mga kaapu-apuan, kasama natin naglilingkod sa Panginoon. Sana pwedeng gawin, na yung mga dalaga natin sa church. Pag nag-asawa kayo, okay, pupunta na ibang church, dito lang kayo, promise. Pwede nga lang Although meron na akong ganyan. Bakit ang iglesia, nagawa naman nila Diba? But we're not doing that kasi nga, alam mo yan, nais kasi natin na yung pagkakakilala at lalim ng ating samahan ay magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? So masyado na ako mahaba, wala pa akong points. So ano dapat po natin gawin? So mga kapatid, 3 bagay nais ko pong iwan sa inyo for us to remember these things. Kasi nung sinabi ng Panginoon dito, nirebuke niya kasi itong 3 Okay? Kasi nga, iba-iba yung sinasabi. So sabi niya ngayon sa verse 25, ito yung sinasabi sa 25. Okay? Sabi niya ganito, and then he said unto them, O fools. Sakit yan. Oy, mga mangmang and slow of heart. Merong puso kaso nga lang, they're not gearing towards that. They're not leaning towards that. Kumbaga, hati yung puso nila. To believe that all the prophets have spoken. Parang ganito lang gusto sabihin ng Lord. Para namang di kayo nagbabasa ng Bible. Yun Kasi, the prophecy, the book, points to Christ. Ano yung 3 puntos na to? Di tayo papasok. Number 1, okay? God wants to see attentive listener. God wants to see an attentive listener. Dahil tagasunod sila ng Panginoon, di ba? Bago pa man yung crucifixion, lagi niya nang pinapaalala ako'y pagkakanulo, okay, dadalhin sa ganito, parurusahan, papatayin. Pero tandaan nyo, pagkatapos ng 3 araw, ako ay mabubuhay maguli. Papalayo sila. It reveals what? They are not indeed an attentive listener. You know what listener means? Listening is different from hearing. Hello? Listening is different from hearing. Kasi, hearing is the first step of listening. Hearing, ulitin ko makinig kayo, student, mahalaga nito. Know the difference. Hearing is the first step of listening. Pag sinabi mo kasing nakikinig, 2 magkasama. Hearing and doing. Hearing and doing equals listening. Nagigets? Yung hearing kasi, dumaan yung tunog. Marami kasi ganun kagaya ng parable of the sower, dumaan lang, narinig naman. Pero walang response ng positive. So, nais ng Panginoon na makita sa mga alagad na ito at nais ng Panginoon ipakita sa iyo ngayong resurrection morning as we celebrate it, that everyone, a follower of Christ, should be a what? Attentive listener. Attentive listener. Not just hearer of the word, but also a doer. Hence, a listener of God's word. Amen? Pangalawa. Allow your mind to work before your feelings. Allow your mind to work before or instead
of your feelings. Kinakailangan mo na mag-isip bago ka dumamdam. O di kaya mag-isip ka muna kahit di ka na muna makiramdam. Okay? Feelings. Kasi ang feelings madaya eh. Tama? Binigyan ka ng bulaklak. I love na ako. Sagutan ko ni. Yung sa camp, lagi kong binanaan ng alam mo yan, yung unbeliever yung boyfriend kasi di ko naman masyado din kilala. Baka lang may lumusot. Okay? Learn, sabi natin, allow your mind to work instead of feelings or before feelings. Hindi naman kasi tayo robot eh. Okay? Kasi mga pagkakataon, sinabihan ka, instead of panagana yung utak mo, ay, ano kasakit doon sinabi ng pastor? Na ako mag-attend. Tama? Walang masama sa damdamin. Pero dapat ang damdamin ay kontrolado ng isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya gustong-gusto ko yung ministry dati ni Ravi Zacharias. What I feel in my heart makes sense in my mind. Yun yung tagline nila. What I feel in my heart makes sense in my mind. Tama yun. Sa lahat ng aspeto, dapat isip muna bago yung damdamin. Trabaho man yan, relasyon man yan, and yes, kahit paglilingkod pa yan. Actually, it applies sa paglilingkod, mostly. Kasi ang hirap ngayon, ang hirap ng magpastor ngayon. Kasi ang ginagawa mo, kinakailangan mo ng pakiramdaman, ng damdamin bago ka gumawa. Pag ginawa ko ito, baka masaktan yung mga church, baka hindi sila mag-attend, wala nang tithes. Yan yung ibang church ngayon. Tanungin niyo ako. Hindi ako takot mawalan ng miyembro. Hindi dahil sa nagmamalaki ako, wag niyong isipin yon. Kundi, alam ko kung saan ako nakatayo. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-aalis. Gagawin ko kung ano yung pinapagawa ng Lord. Ilang naman. Hindi naman natin trabaho magtayo ng malaking empire with 1,000 members. Ang hirap kaya nun. Yung nga lang ilan-ilan na hindi sumusunod. Sakit na sa puso nun. Obvious ba? Wala na nga akong buhok, no? Oo. Yung kasabayan ko, Pastor John, nakakalbo na rin eh. Pero may buhok pa naman. Yung isa, bata pa, 25. Si Pastor Haniel, 25. Pastor John, 35. Ako, 42. Pero sa tatlo, ako pinakagwapo, syempre. Miyembro ko nga kayo. Oo, okay daw, preach. Talagang, na-brainwash na siya. No? Kaya, sabihin niyo, iba yung pinapangaral ng pastor ninyo. Aba, doktrina namin yan. Napogi ang pastor namin. Joke lang yun. Baka mamaya, seryosohin niyo, pinagkalat niyo na naman. Pastor namin, doktrina, ganun. Hindi ho yun. Kasi wala ibang naitataas kundi si Kristo lamang daw. Okay. So, allow your mind, to work before or instead of your feelings. Sila kasi damdamin eh. Kaya nga, di ba, anong sabi ng Lord? Bakit kayo papalayo? At malungkot. Damdamin ka agad. Mali na nga yung isipan, mali pa yung damdamin. Bakit ganun talaga eh? Pag mali nasa isip mo, or mali yung isip mo, or hindi ka nag-iisip, tandaan mo, damdamin yan. Nakikinig ba? Halimbawa, pag kinokorek ka, kapag nire-reject mo kagad, no. Tapos damdamin ka agad, di mo kasi naiintindihan. Ang dami ko na, nasasaktan ako, pastor. Ganun eh, no? Isipin mo muna. Ito kasi yung panahon na sometimes we don't listen. We listen to respond and not to understand. We listen to respond and not to understand. Tumahimik ka muna, pakinggan mo muna kasi. Minsan kasi, sarado na kagad isip mo eh. Kumbaga, hinaya mo lang magsalita para matapos lang siya. Pero, ang purpose mo, may reply ka na kagad. Magkaiba yun. We don't listen to respond. We don't listen just to kumbaga parang, sige, kumbaga, we listen to understand. Ano nga ba talaga?
Kaya kapag pinangunahan ng damdamin, hindi po maganda. Nakapagtataka sa panahon natin ngayon, Mose na maramdamin, dati babae, ngayon lalaki na. Bakit? Pinagtataka ko yun. Dati, dati babae. Ngayon, nagkakaroon ng paradigm shift. Nagkakaroon ng pagbabago. Yeah. Kaya kita nyo, wala nang lalaki. Wala nang men sa church. Atay na lang. Wala nang men. Pansin nyo, tingnan nyo, tumingin kayo sa paligid nyo kung merong men. And when I say men, those male that they stand for the truth. Meron kasi, nagkaedad ka na, pero hindi ka pa men. Boy ka pa rin up to now. Kasi ang totoong men, hindi maramdamin yan. That's a boy. We don't need boys. We need men. We need men of God. Kaya nga binabawalan ko kayo na maglaro ng any mobile device sa loob ng church, sa loob ng building. Kasi nandito ka para hindi maglaro ng mobile device. Diba? We need men and not boys. Allow your mind to work before or instead of your feelings. Number 3 and last, dito tayo magsasarado. Number 3 and last, we need action to what they know because what they know reveals how they grow. Patuloy natin. What you know reveals how you grow. Kung ano yung nalalaman mo, yun yung paraan ng paglago mo. Kung hindi mo alam, kung hindi mo kinikilala si Kristo, ang kanyang katangian, hindi lang kasi pangalan kasi nakakalungkot ngayon. Kilala mo si Kristo? Yes! Sa pangalan. Because you don't work your way to know more about Him. Yun yung nangyari sa mga tagasunod ng Lord. Kaya, itong mga taong ito, unang resurrection pa lang, sabit na. Unang resurrection to, ha? Pero kagandahan sa mga ito, as they go along, pinaalalahanan sila ng Lord. Let me paraphrase, and this is my paraphrase version. Okay, ulitin ko. Ipaparaphrase ko on my own version. Okay? Medyo negative kasi. Sabi sa verse 25, "Oh fools, kung ako yon, ang bobobo nyo naman." Or, ba't kayo nagpapakabobo? Again, that's not the biblical wordings kasi it's negative. Pero it has the same impact. Bakit kayo nagpapakamangmang? Ayun, no? And slow of heart to believe that all the prophets have spoken. Ito yung dahilan, no? Yung resurrection, ought not Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Kasi nga, dahil ang layo nila sa Panginoon, ang isip nila makalupa. Ang isip nila pang makasarili. Meron silang own definition of success, own definition of the things during that time. So sa isang mananampalataya, kailan tayo nagiging matalino? Pag alam natin ang kanyang salita, kapag kilala natin ang ating pinaglilingkuran. Ano ginawa ng Lord? 27. And beginning at Moses and all the prophets, He expounded unto them in all the scriptures the things concerning Himself. Nawala kasi dun eh. Okay? Yung pangyayari, kumbaga, tinanggal nila yung Kristo. Although napaka-imposible, no? Pero sa isip nila kasi, hindi yun eh. Kumbaga, kung ano yung purpose ni Kristo, kung sino ba si Kristo, natanggal lahat yun. Sino si Kristo sa kanila? Parang yung taga-aklas.
para makawala ang Israel sa mga Romano. Ano ba yung resurrection? Wala. Sa kanila, it's a strategy of defeat. Kasi walang hero na namamatay. Ganun yung concept nila. Ito, namatay eh. Paano ngayon yan? Hindi nila alam yung pamamaraan ng Diyos. Di ba? Na i-redeem ang Israel. Hindi naman sa kuko ng Roman. I-redeem ang Israel sa kuko ng kasalanan. Yun yung reason. Yun yung sinasabi niyan kung bakit naparito ang Kristo. How about you? Ikaw na nakikinig ngayong umagang ito. Gaano kalalim ang pakikinig, pagsunod, pamumuhay mo sa Panginoon? Ewan ko, nakailang Resurrection Sunday na kayo. But I hope this message will have a ripple effect. Ibig sabihin ng ripple effect, papalawak. Para ka naghagis ng bato sa sa tubig. Pag naghagis ka ng pluk, tapos meron siyang parang wave na maliliit na from small, palaki siya ng palaki. Sana pumuhay din natin ganun. Kasi ang resurrection, meron siyang malaking impact. Kaya nga hindi tayo tumitigil sa sa ministry, even sa press ministry. Pero bago mangyari yan, sana ikaw bilang isang mananampalataya, kilala mo, naiintindihan mo, sinasabuhay mo ang Kristo na tinanggap mo. Amen? And that is giving reverence to the resurrection's relevance. Amen? Relevant ang resurrection. Hindi naman siya magiging relevant kung hindi mo siya naiintindihan. And I hope and I pray this morning that the message truly have an impact. Talaga nagkaroon ng na-encounter mo talaga ang Panginoon. Kasi kung hindi, sayang ang bawat araw na lumilipas. Sayang ang bawat pagkakataon. Sana, alam mo yan, marami kang naipakilala sa ibang tao, Panginoon. Kaso nga lang, hindi tunay ang paglakad mo sa Kanya. Ano nangyari? Sayang. Kapatid, it's about time for us to celebrate the Resurrection Sunday by having a true impact sa buhay po natin. Sa papaanong paraan, we need to be an attentive listener. Okay? Pangalawa, we need to allow our mind to work before our feelings or instead of our feelings. And number 3, we need to know, or what we know reveals how we grow. Sana we need to work that out. Kasi gusto natin lumago sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat, Ama, sa panibagong pagkakataon na kami ay nakapakinig ng iyong banal na salita. Lord, this morning we celebrate the Resurrection Sunday. Help us, Lord, na hindi lamang ito basta isang programa na amin pong ginagawa, kundi higit sa lahat, ito'y maging mensahe. Ito'y maging buto na pwede namin itanim sa aming mga puso at isipan upang magkaroon po ito ng paglago and eventually magkaroon po ito ng bunga sa amin. Help us to give you the proper glory, the right glory that belongs to you. I pray for these people, O God, that you continue to guide them. And as we all know, you're continuously guiding us, Lord. And help us, Lord, our family, our studies, and even in our work, and our ministry, to give you the highest glory. Ibigay lamang lagi sa inyo ang kapurihan na karapat dapat lagi sa inyo. Hinihingi ko po, Panginoon, kung meron man nagsusuko ng kanilang buhay upang iwanan ang katigasan ng ulo, pagiging maramdamin, tulungan niyo po kami. Salamat po ng marami, Ama. Ito pong aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.